Halos 4 na taon naging magkarelasyon sina Rico Yan at Claudine Barreto. Naging kontrobersyal ang kanilang hiwalayan na mas tumindi pa ang mga intriga ng yumao si Rico. Halos 2 dekada na ang nakakaraan at patuloy pa din na sinusuportahan ng kanilang mga tagahanga ang love team ni Rico at Claudine. Paano nga ba nagsimula at nagwakas ang kanilang relasyon? At paano hinaharap ni Claudine hanggang sa kasalukuyan ang pagkawala ni Rico? The Philippine Showbiz List presents Rico Yan and Claudine Barreto Love Story. The Beginning. Nag-umpisang magkamabutihan sina Rico at Claudine sa set ng Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. Bagamat dati na silang nagkakatambal sa mga pelikula tulad ng Radio Romance, Madrasta noong 1996 at Flames the Movie noong 1997, ito ang unang pagkakataon na pareho silang single at available. Matagal nang hiwalay si Claudine kay Mark Anthony Fernandez sa mga panahong ito at si Rico ay kakakalas lamang sa long-time non-showbiz girlfriend nito. Agad nahulog ang loob ni Rico kay Claudine dahil ayon na rin sa mga nakakakita sa kanya sa industriya ay likas na malambing ang aktres. Ayon pa kay Rico, I was constantly with Claudine. Na-develop na lang kasi prior to that, lagi naman kaming nagkikita, wala naman. It was only when I stopped to think about what I lack in my life that I began to notice her, not as a co-worker but as a person. She's very attractive, she's very nice, maybe she can be my girlfriend. Ganoon na ang pag-iisip ko. Di nagtagal ay niyaya ni Rico si Claudine mag-date at hindi naman nagdalawang isip ang actress. Couple years. March 4, 1998 nung opisyal na naging magkasintahan ang dalawa. Gustong-gusto rin daw ni Rico na sinusurpresa si Claudine, lalo na kapag malungkot ang aktres. Katunayan, pinapadalhan pa niya ito ng pasalubong, kalakip ng sweet notes. Anya, hindi raw mahalaga kung mahal or mumurahin ito, basta galing raw sa kanyang puso. Ginagantihan naman ni Claudine ang kabaitan ni Rico sa pamamagitan ng pagluluto para sa aktor. Minsan si Rico naman ang nagluluto para kay Claudine, lalong-lalo na kapag may sakit ito. Para kay Rico, tinuruan daw siya ni Claudine na maging mature at maging better. Itinuring silang ideal couple ng publiko, bagamat may agam-agam na noon ang ilang industry insiders dahil na rin marahil sa mga samut-saring intrigang kumakapit sa kanila. Inakala ng kanilang mga tagahanga na sila na ang magkakatuluyan. Inilarawan pa ni Claudine si Rico na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Kaya't ikinagulat ng lahat nang pumutok ang balitang naghiwalay sila noong March 4, 2002, mismong araw ng ika-4 nilang anibersaryo bilang magkasintahan. Sweet na sweet pa kasi sila sa telebisyon habang nagpo-promote ng pelikulang Got to Believe, ilang linggo lang ang nakakaraan. Ang hindi alam ng marami, matagal na nagkakaproblema sina Rico at Claudine. Kasama na rito ang kanilang matitinding away, ngunit itinago lang nila ang lahat sa publiko dahil na rin sa kanilang mga pelikulang pinagtatambalan. Ayon pa kay Rico, ang kanilang 4 na taon na relasyon ay full of magic, surprises, difficulties, and dedication. Tragedy. March 29, 2002. Ilang linggo matapos ang kontrobersyal nilang away at hiwalayan, namatay si Rico habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Palabas pa noon sa mga sinihan ang pelikulang Got to Believe, kaya ganoon na lamang ang pagkagulat ng mga masugid na taga-suporta ng binata na yun na ang huling pagkakataong masisilayan ang aktor na magpakilig sa pelikula. Kasama ni Rico nagbakasyon sa Palawan ang matalik na kaibigang si Dominic Ochoa, girlfriend noon ni Dominic na si Jana Victoria at ilang non-showbiz friends. Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, bandang 9:30 a.m. nang matagpuan ni Dominic si Rico na wala ng buhay sa loob ng kwarto nito. Ito ay ilang oras lamang mula na nagkasiyahan ang kanilang grupo sa piano bar ng resort, kung saan sinasabing kumanta pa si Rico ng ilang awitin. Dinedicate pa raw ng binata ang kantang Falling for You at Got to Believe para kay Claudine, na hindi kasama ni Rico na nagtungo ng Palawan. Ang itinuturong dahilan ng kanyang pagkamatay ay cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis o bangungot. Mabilis na kumalat noon ang balita tungkol sa kanyang kamatayan dahil uso na noon ang text messaging. Inilipad ang bangkay ni Rico sa isang military plane mula sa Puerto Princesa patungong Maynila. Sa isang live report nito, makikita na sa likod ni Karen Davila ang bangkay ni Rico na nakabalot ng kumot na puti.
Naging national issue ang kanyang biglaang pagpanaw dahil sa kanyang kasikatan. Nadamay pa nga noon sa issue ang sexy star at Star Talk host na si Rosana Roses dahil sa kanyang pahayag sa live telecast ng show na drug-related at hindi daw bangungot ang ikinamatay ni Rico. Dahil sa kanyang espekulasyon, binatikos ng husto si Rosana, kaya pansamantala siyang pinagpahinga sa Star Talk ng GMA Management. Pero base sa autopsy report ng Philippine National Police, negatibo sa droga ang katawan ng namayapang aktor. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng mas maraming katanungan sa sambayanan, lalo pat masalimuot ang naging alitan sa pagitan ni Rico at Claudine at hindi malinaw kung natuldukan ba nila ang kanilang relasyon. Rico's death aftermath. Hindi rin malilimutan ang emosyonal na panayam kay Claudine Barreto ng TV host na si Boy Abunda sa The Buzz noong March 31, 2002. Dito inamin ni Claudine na naghiwalay sila ni Rico matapos silang magkaroon ng big fight na nag-ugat sa isang simple lang sanang problema. Ngunit nang huli silang magkausap sa telepono ay nagkasundo raw silang magbalikan. Emosyonal na pahayag ni Claudine na para sa kanya, he broke his promise again. Ipinakita sa The Buzz ang huling Christmas gifts ng couple sa isa't isa. Binigyan ni Rico si Claudine ng video cam at nakatanggap naman ang binata ng mamahaling relo na may diamonds mula sa nobya. Ayon kay Rico, itinuturing niyang best gift ang natanggap na regalo mula sa long-time girlfriend. Minsan ding inilarawan ng aktor si Claudine na siyang pinagkukunan niya ng inspirasyon at lakas ng loob. Matatanda ang inilathala sa May at July 2002 issue ng Yes Magazine ang buong detalye ng mga kontrobersyang nakapalibot sa hiwalayan ng dalawa hanggang sa pagkamatay ng aktor. Isa sa mga tinalakay ng magazine ay ang insidente kung saan nagkasakitan sina Rico at Claudine noong gabing ipinagdiriwang sana nila ang kanilang anniversary. Ayon sa report, habang nagdi-dinner sa isang restaurant, ay matindi na ang pagtatalo ng magkasintahan. Mas lumala pa ito nang ihatid ni Rico si Claudine sa LPL Tower, ang condominium na tinitirahan ng aktres. Ang insidenteng ito ang sinasabing pinagmulan ng balitang balakasuhan ni Claudine si Rico ng physical abuse. Hanggang sa huli, pinanindigan ni Rico na kahit kailan ay hindi niya physical na sinaktan ang dating kasintahan. Ngunit bago pa may mangyaring demandahan, pilit na pinag-ayos ang dalawa sa isang meeting na dinaluhan ni na Vice President ng ABS-CBN Talent Center, Johnny Manahan, at ang spiritual advisor ni Rico na si Father Tito Kaluwag. Remembering Rico. Makalipas ang ilang taon ay inaalala pa rin ng ilang fans ni Rico ang kamatayan nito tuwing besperas ng kanyang death anniversary. Para sa kanila ay hindi pa rin sila makapaniwala na wala na ang aktor. Maraming kabataan rin noon ang tumitingala sa kanya, hindi lang dahil sa taglay nitong kagapuhan, dahil na rin sa mga mabubuting gawain niya. Para sa mga fans niya, isa siyang icon na nagbibigay inspirasyon sa kanila. Hindi lamang mga fans ang nangungulila sa pagkamatay ng aktor. Naging malungkot rin ang mga taong nakatrabaho ni Rico. Isa na rito ang direktor ng Mula sa Puso na pinagbidahan nila ni Claudine na si Wendy Ramas. Ayon pa kay Direk Wen, na-witness nila kung gaano kamahal nila Rico at Claudine ang isa't isa. Kung wala man daw silang taping, ay madalas pa rin daw silang magkasama tulad ng panonood ng sine at kumakain sa labas. Kaya naman noong pumanaw si Rico, labis-labis ang lungkot ng direktor, ngunit hindi niya pinabayaan si Claudine. Siya ang naging advisor ni Claudine sa mga panahon na yon. Naging malapit rin ang mga kaibigan ni Rico na Dominic Ochoa at Marvin Agustin nang mabuo ang kanilang grupong Watamen sa dating ABS-CBN noontime show na Magandang Tanghali Bayan. Kwento ni Marvin, nakitaan niyang bagay sa kaibigang sumabak sa politika dahil sa talino nito at sense of leadership. Ayon sa kanya, pwedeng-pwede raw maging presidente ng bansa si Rico dahil sa mga katangiang ito. Noong gabi bago binawian ng buhay si Rico, ay sandaling tinawagan pa nito si Marvin sa telepono. Sabi raw ni Rico kay Marvin, "Bro, sana nandito ka. Nagdi-dinner kami by the beach, iniisip ka namin." Naluluha namang inalala ni Dominic ang huling sandaling nakapiling niya si Rico. "Gusto ko lang sabihin na happy-happy siya," ani Dominic. Bago pa raw sila nag-good night sa isa't isa, ay sinabi ni Rico, "This is the best time of my life." Hindi rin malilimutan ang pagmamahal ng aktor sa kanyang pamilya. Inalala pa ni Tina na kapatid ng aktor kung paanong sorpresang bumili si Rico ng kotse para sa kanilang mga magulang noong huli silang magdiwang ng Pasko.
Rico's Letters. Nostalgia para sa karamihan ng mga nagmamahal noon. Sa love team ni Claudine Barreto at Rico yan ang post ng aktres sa kanyang Instagram account noong December 28, 2015. Naman kasi nito ang larawan nilang dalawa ni Rico at ang isang handwritten letter na namayapang aktor para kay Claudine. Simpleng caption ng aktres dito, "We at Tina Marian miss you terribly." Si Tina Marian ay ang kapatid na babae ng namayapang aktor. As of today, may mahigit 45,000 likes ang post na ito ng actress. Walang petsa ang naturang love letter ni Rico para kay Claudine na nakasulat sa isang yellow pad. Ito ang nilalaman ng sulat. To my honey, by the time you read this, I must be in CDO already. Just want to thank you for last night. You were wonderful. And because of that, I'm sure I'm gonna have a hard time sleeping without you by my side tonight. But nevertheless, I still love you very much. Mwah, Rico. Para kay Claudine, ang post niya sa letter ni Rico ay para lang daw hindi malimutan ng mga tao ang aktor. Paglilinaw rin niya na may idea na i-post ito ay ang kapatid ni Rico na si Tina. Dahil sa mga panahong yon ay may pinagdadaanan sila at humihingi sila ng sign. Dito November 16, 2021 naman ay nag-post muli si Claudine sa Instagram ng screenshot ng sulat umano ni Rico sa kanya na may petsang September 7, 1998. 6 na buwan pa lamang magkasintahan noon sila Claudine at Rico. Mababasa sa sulat ni Rico, "Honey, just wanted you to know that you are the best thing that has happened in my life. You are my life. While I watch you sleep, I can't believe you're mine. Thank you for being my rock. And honey, you rock. I love you very much, honey." Caption ni Claudine dito, "Double infinity praying hands. RYCB and Claudine Yans. This is for all of you. Face with smiling eyes, smiling face with smiling eyes, heart emojis." Sa comment section ay marami ang kinilig, kabilang na ang kaibigang celebrities ni Claudine, gaya ni Dayan Medina, Mariel Padilla, Gladys Reyes at Neri Miranda. Pati na ang ilan sa mga tagahanga ng dati nilang tambalan at pagmamahalan. Fake letter? Pero ilang oras matapos kiligin ang loyal fans sa letter na pinost si Claudine, tila may duda naman ang ilang netizens kung sulat ba talaga ito ng yumaong mati ni Idol. Iba raw kasi ang sulat kamay ni Rico, base na rin sa mga dating sulat nito na ibinahagi ng aktres sa social media. Ayon pa sa iba, na nagtataka sila bakit tila bago raw ang itsura ng bond paper na ginamit sa sulat ngayong ang petsa nito ay 09798 o September 7, 1998 o mahigit 2 dekada na ang nakalilipas. Nang tinanong naman si Claudine ng isang commenter kung si Rico ba ang sumulat nito, yes po naman ang sagot ni Claudine. May isang netizen naman na nagsabi na tila magkapareho raw ang penmanship sa sulat sa handwritten letter ni Claudine para sa mga magulang niya noong April 2018. Pero tanggi ni Claudine, "No, not my writing." I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!